Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga kabisnes. God bless sa ating lahat. Hi po mga kabisnes! Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog po. Nagsasabing ay bumabati pala sa lahat around the world natin. Dito po sa Middle East is magandang hapon na po mga kabisnes. Diyan sa Pilipinas sa atin, alam ko magandang gabi o magandang umaga kasi late na po itong upload ng aking video. So, bago po nating umpisa ng ating reaction video dito sa pagmamahalan Cory at Boogie, ay gusto ko lang pong humingi sa inyo ng kahit kaunting paglalambing lamang. Kung baka sakali nandyan kayo sa aking munting bahay nanonood ng aking reaction at hindi pa kayo nakapag-subscribe, baka pwede pong pakisubscribe natin ang aking munting kubo dyan at pakipindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na video, diba? At wag po rin natin kalimutang i-subscribe ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at ang Kabisnes Family at ang Yang Russell po mga kabisnes. So reaksyonan po natin yung ito nga sa maikli na panahon ay talagang siguro ay na fall in love na rin itong si Cory dito kay Boogie. Pero nang nakita natin doon sa sa part 2 po ay galit na galit itong nanay ni Cory dahil hindi nga daw maayos ang pagpapaalam nitong si Boogie. At itong malaking pagkakamali ni Boogie na hindi siya nagpaalam ng maayos dito sa nanay ni Cory na si Cory ay dadalhin doon sa bahay nila kabisnes at mayroon nga itong gagawing teleserye. So kumbaga nagkamali ito sa overexcited siguro ni Boogie at ay hindi niya nagpaalam lang siya. Kumbaga sa telepono lang daw ang banggit ni Boogie ay nagpaalam siya na tinawagan niya itong nanay ni Cory at nag-video call na pumayag naman daw ito. Pero kumbaga ay hindi kasi nakauwi si Cory ng on time at hindi nakauwi nung isang gabi doon sa kakabisnes nakatulog. Pero gayon man ay talaga namang itong sila kabisnes ay talagang marespeto naman talaga sila sa isang tao. Kumbaga hindi naman yun porket napatulog doon hindi naman sila magkatabi. Isang kwarto nandoon sa taas si Cory. So yun na nga, galit na galit itong nanay at parang kinamumuhian niya na itong si Boogie na ayaw, parang galit na galit siya dahil nga doon sa nangyari na hindi daw nagpaalam. So kaya nung pumunta si Boogie doon na inihatid si Cory ay galit na galit ito at ay yun pinagsasabihan ng anak ng hindi maganda sa harapan nila Boogie at galit na galit siya, nagsisigaw na hindi natin alam kung ano ay yun palang dahilan at hindi ito formal nagpaalam. Kumbaga binastos daw siya nitong sila Boogie na hindi nagpaalam ng maayos. So tapos ito po sa part 3 ay dito yung medyo ma-emotional na kasi yun nga at ay nag-uusap si Boogie at saka si Cory na ang gusto ni Boogie ay wag nang paalisin si Cory. Siyempre si Cory ang gusto niya talagang umalis, di ba mga kabisnes? Siyempre para din yun sa anak niya, dalawa niyang anak at saka doon sa sa magulang niya, usual doon sa kapatid niya. Ay alam po naman natin at marami ring nagko-komento diyan na bakit daw hindi magtrabaho yan si Criselda, ang laki ng katawan at hindi daw marunong magtrabaho. So sa bagay naman po kung tutuusin, di ba, dalawahin yung katawan ni Criselda di Cory doon kay Criselda sa laki ng katawan niya. So kumbaga dito sa pamilya ni Cory ay hindi sila work team, hindi sila team na magkapamilya. Kumbaga kung sino lang yun magtatrabaho doon sila umasa.
doon lang nila aasahan kung ano yung mayroon yung isa, doon na lang nila aasahan, doon na lang. Kumbaga wala silang working team na pinag-usapan doon sa pamilya na magtutulungan. Kumbaga nandun naman si Cory sa abroad okay lang kahit hindi sila magtrabaho. Kumbaga yung parang ganon, yung siyempre yun siguro yung din, at saka hindi rin natin masisisi, baka rin wala rin itong si Criselda ding alam kung ano yung dapat gawin. At saka nakita rin naman natin sa vlog ni Papa Dins na inooperan sila ni Papa Dins kung ano yung mga negosyo na magkaya nilang gawin. Doon nandun naman sila sa malapit naman sila doon sa kalsada po, marami silang kayang gawin, di ba? Marami silang pwedeng ibenta. So, pero ang katwiran nila kasi ay hindi daw, bawal daw doon. Syempre ganun talaga. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan, hindi ba? So, ganun-ganun lang yun. So, kumbaga, nasanay na kasi sila na nandyan si Cory, tumitindig sa kanila. Ano yun, hindi na mag-aasawa si Cory, forever na lang doon sa kanila. Ewan ko lang naman kung sa bagay, mayroon din naman talagang mga magulang na ganun. Ayaw nang paasawahin yung anak diba? Kumbaga sila yung hahadlang sa pag-ibig ng kanilang anak dahil ayaw nila nang mag-asawa. Kasi syempre pag mag-asawa yun, hindi na sa kanila yung pera. Sa asawa na, hindi ba? So, dito lang, yung ko lang kay Bogie. So, sa'yo, Bog, kahit mahal mo yan, payagan mo, let her go, diba? Gusto niya yun ng mag-abroad siya, wala kang karapatan ba, hadlangan siya, papuntahin mo siya sa gusto niya, hindi ikaw ang pinili niya yung pag-abroad niya, diba? Kahit naman siguro nakita natin, mahal ka ni Cory, pero mananaig pa rin yung pagmamahal niya sa mga magulang niya. Kumbaga nandoon pa rin yung consideration niya sa mga magulang niya na hindi ikaw ang pipiliin niya, ang pipiliin pa rin niya yung mag-abroad siya, kasi yun nga ang aim niya talaga nang hindi ka pa niya nakilala. Ang gusto niya talaga ay mag-abroad. So wala kang magagawa doon. Let her go. Bayaan mo siya sa gusto niya, diba? Wala naman tayong magagawa doon, di ba, mga kabisnes. So, kahit masakit man kay Bogie, let her go. Alam naman natin na fall in love itong si Bogie dito kay Cory. Hindi naman siguro entertainin ni Cory si Bogie kung hindi naman niya ito mahal, di ba? So, nakita naman natin kung pumupunta doon, kumbaga, ina-entertain niya, di ba, kung pumupunta doon kasama si Papa Dins. So, dito naman kay Cory, sana naman kumbaga ibigay na lang natin ang prayers natin sa kanya na sana sa pag-abroad niya, sana yung pag-alis niya mas tiwasay at maayos, at hingiin na lang natin na maganda rin ang kalagayan niya doon sa papuntahan niyang amo niya. Kasi alam naman po natin ng mga Arabo ay may pagkasungay po yan. Hindi po lahat ng Arabo ay mababait. So hopefully na lang ay mapunta siya sa mabuting amo at free siya sa pagtetelepono. Kaya niyang tawagan si Bogie kung halimbawa man ay gusto pa nila ipagpatuloy, hindi ba, mga kabisnes. So kasi dito kasi parang medyo naging alangan na yung love team na ito, kasi nga para kasing galit na yung nanay ni Cory, kasi parang yung medyo siya yung humadlang dito, pero wala naman tayong magagawa, nanay siya, di ba, mga kabisnes. So ang sa atin lang ay syempre ay parang napamahal na po kasi yung Corgi sa mga tao. Marami nang nagkagusto kay Cory para kay Bogie, marami na rin ang nagsasabing bagay sila, marami na rin nakikilig sa kanya, pero wala tayong magawa kasi may magulang si Cory. Yun pa rin ang magdesisyon ang magulang ni Cory, wala tayong magagawa doon. So syempre nakita naman natin na talagang itong si Bogie ay talagang seryoso siya. Nasaktan siya dito kasi alam niyang sinabi na sa kanya ni Cory, si Cory, kung talagang mahal mo ako, magantay ka sa akin.
Siyempre mahirap sa isang taong ang magantay ng ganong katagal. Okay lang tayo nandito sa ibang bansa, hindi natin malalaman na lumilipas ang araw, pero yung taong nag-aantay sa atin, yun ang mahihirapan, yun ang ano na matagalan sila sa pag-antay ng ganong katagal, di ba? Para sa atin okay lang, madali lang yung 2 buwan, 2 taon sa ating mga nag-abroad, pero yung nag-antay sa atin, hindi natin alam kung aantayin pa ba talaga tayo ng nag-aantay sa atin, o kung mayroon silang mapupusuan, edi malas tayo, diba? So dito kay Cory, a wish lang namin ay hopefully na maging maayos ang kalagayan mo sa magiging amo mo, at be happy lang kung halimbawa hindi man kayo ni Boogie, at least napakita ninyo dito sa ka-business na naging parte ka ng ka-business at naging parte ka ng buhay ni Boogie. At yan lang ang masasabi namin sa iyo, Cory. Minahal ka ni Boogie, hindi siya nagbibiro. Kahit man nang pabiro yung mga sinasabi niya, pero seryoso siya. Seryoso kanya minahal. Seryoso na tinanggap kanya kahit may anak ka. Kasi alam niyo mga ka-business, bihira lang kasi ang mga lalaking tumanggap kung may anak ka na, 'di ba? Magpasalamat na lang tayo na mayroon magkakagusto sa iyo na lalaking tanggapin pati yung anak mo doon sa pagkadalaga mo o doon sa pagkahiwalay mo sa asawa mo. Bihira lang kasi minsan, kasi lalo na't pag binata ang gusto nila ay syempre dalaga ang pipilin, lalo na't pamilya ng lalaki ang gusto nila pa rin talaga nila ay yung walang sabit, walang anak, dalagang dalaga ang gustong mapangasawa ng kanilang mga anak. Kahit naman siguro sa akin mapunta medyo tagilid naman sa akin na siyempre ang gusto ko yung pangasawa ng kapatid ko, yung dalaga, hindi ba yung walang anak. Pero hindi natin masasabi kasi ang puso nga, kumbaga ang tadhana nga ang nagturo doon na si Boogie ma-in love dito kay Cory, hindi ba? So wala tayong sinasabing hindi, wala tayong sinasabing oo. Hintayin po natin yung karugtong ng part ng part 4 kung ano po yung mangyayari doon, dahil galit na po nga kay Boogie itong nanay ni Cory na hindi na ayaw niya nang papuntahin si Boogie dito sa pabahay nila, dahil nga doon na hindi formal nagpaalam si Boogie sa kanila. So sana naman po at ay maghilom itong galit ng nanay ni Cory dito kay Boogie, kasi ay hindi naman yung sinasadya, di ba? Kumbaga na overexcited lang tong dalawa, kumbaga pareho bang na in love, parehong nagtibok ang mga puso nila itong si Cory at saka si Boogie, kaya hindi na naisipan ng magpaalam ng formal. Sana naman kahit man lang itong si Cory ang nagpaalam dun sa nanay niya, nasabihin niya nanay ng maayos, sinabi sana niya at nagpaalam sana siya ng maayos dito sa nanay niya rin na sila'y pupunta kay ka-business at mayroon silang gagawin doon. May project sila doon at magsushoot nga sila. Ang problema sa overexcited din siguro nitong si Cory hindi na nagpaalam. Ang sinabi ni Boogie ay tinawagan lang nila itong nanay niya at nag-video call, nagpaalam doon. So ang gusto ng nanay siguro ni Cory ay talagang personal magpaalam, ipaalam yung anak niya na sila'y magsushooting, sila'y mag-blah blah blah. Yun siguro din naman ang gusto ng nanay ni Cory, na personal talaga magpaalam sa kanya, talagang magsushooting sila sa ganito. So dapat ay pinaliwanag din ni Cory at ni Boogie yun, humarap silang dalawa doon na ganito, nanay, kami ay gagawa ng teleserye, ay bla 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 bla. Doon din siguro nagalit yung nanay kasi wala ang personal na papapaalam na ganun nga ang gagawin, ganun yung kwento, ganun yung wala na, nagkamali na sila, nagalit na yung nanay ni Cory, hindi na makausap man ni Boogie si Cory, through phone lang, hindi na niya ito makikitang personal dahil nga ayaw na ng nanay ni Cory pupunta si Boogie dito sa bahay nila, di ba mga ka-business? So sad man, napaka-sad man, dahil napamahal na rin sa atin itong Corgy na ang akala natin ay continue na ito, hindi natin alam, pero wala pa naman tayong nakikitang kung ano man ang susunod, kung halimbawa man ay patuloy, edi masaya yung mga viewers natin mga ka-business, diba? So doon na lang po, i-hope and pray na lang natin na sana tuloy-tuloy itong love story nila, kasi ang Corgy po ay nagustuhan na ng buong ka-business na ng mga viewers, kasi ay marami nang nanonood, kumbaga maraming nag-aabang
dito sa Corgi na gusto nilang mapapanood, di ba mga ka-business? So ngayon lang po, sa bagay, bilang isang ina, di ba, talagang mag-alala ka. So siguro itong nanay ni Cory nag-aalala, baka hindi na uuwi si Cory, baka mag-aasawa na, kaya gano'n na lang ang galit niya kay Bogie. Yan siguro ang nasa isip niya, kumbaga hindi napunta sa isip ng nanay niya na ay hindi magagawa ng anak niya yon, hindi magagawa ni Cory yon, at hindi naman kayang ni Bogie gawin yung gano'n, kasi alam naman niya kung ano yung gusto ni Cory, na gusto ni Cory ay mag-abroad pa nga, kahit naman gusto ni Bogie na wag na siyang umalis kasi kaya naman siyang panagutan, kaya naman siyang i-provide kung ano yung gusto niya, pati yung pamilya niya, pero magpupursige pa rin si Cory na gusto talaga niyang mag-abroad. So, ganun nga mga ka-business, na wala tayong magawa kung ano yung desisyon ni Cory. So, good luck na lang sa'yo, Cory, at kay Bogie din good luck. Hopefully na maging maayos, magkaayos pa na, maayos pa ninyo yan, maayos pa ng ni Bogie itong nanay ni Cory na makapag-usap sila ng maayos, kumbaga mapatawad siya ng nanay ni Cory sa ginawa niyang hindi pagpapaalam ng maayos dito sa kay Cory. Di ba mga ka-business? So hanggang dito na lang po mga ka-business ang aking reaction video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking reaction. Kung sakali po ay nagustuhan ninyo, paki-share and likes na lang na po ng ating mga videos. At don't forget po to subscribe na rin po sa aking munting bahay, at paki-pinot ng notification bell na rin po mga ka-business. At huwag po natin din kalimutan suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang Ka-Business Family, at ang Young Russell po isali natin na isubscribe po natin mga ka-business. So sa lahat po ng mga new subscriber ko dyan, at taos puso ako nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pag-subscribe sa akin. Maraming salamat mga ka-business. At sa aking laging nanonood na viewers ko, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa aking mga co-reactors na reactors ni Ka-Business Official at Papa Dins TV, at tulad ni Taong Gala Vlog, Anime Reactor TV, Analisa Reality TV, Mom Players Channel, Kalingap Turak Vlog, at BLC Katangay Vlog. Paki-subscribe po sa kanilang lahat. At ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabing magandang hapon, magandang umaga sa Pilipinas, at may Allah bless us all. Thank you so much po for watching. Hanggang dito na lang po. Bira, banat, mga ka-business. Bye-bye po. See you again on my next reaction video. Bye-bye po. Ingat po ang lahat. Love you all po. Ayoko. Parang napipilitan eh. Kumusta naman kayo ng mga bata? Okay naman kami. Pumasok sila kanina. So, yun. Pwede magtanong? Ha? Pwede magtanong? Sige lang. Sige lang. Ano ba yan? Kamusta naman yung, alam mo na yan, yung status ng aking paniligo sa'yo? Ubus yung mga problema. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman mahirap mahalin. Mabait ka naman. Tsaka makikita ko naman na seryoso ka talaga. Kaya lang may problema eh. Tumawag kasi yung employer ko ngayon eh. Ano sabi? Pinapaalis na ako. Pinapapirma na ako ng kontrata.
So, you mean, tutuloy ka pa rin? Wala namang sundutan para hindi ako tumuloy. Kala ko, di ka na alis eh. Alam mo naman kasi yung sitwasyon ko. Sige nga, hindi ako aalis. Bigyan mo nga ako ng isa pang dahilan para hindi ako umalis. Ay. Yan nga. Kumikita naman ako dito ko na ka-business. Siguro kaya na yun para masuportahan ko kayo. Huwag ka lang umalis. Hindi naman gawin eh. Hindi naman. Tsaka, isa pa. Kapag hindi ako umalis, kaya mo ba? Kaya mo bang suportahan Nag-echo. Gagawin ko ang lahat para masuportahan ko yung mga anak mo, pati yung family mo. Pwede mo nung kausapin sila sila kuya at sila ate. Kasi nga, di ba, katulad mga kapatid kong kagwang, may sabihin silang channel. Hindi ba, Bones? Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ko. Nararamdaman ko, kailangan ko talagang gawin to. Para sa para sa pamilya ko. Kailangan ko talaga. Hindi ako nararamdaman mo. Kaso paano ako, di ba? Pwede ko naman kausapin sila ate tsaka si kuya talaga. Total, ate ko naman si ate. Tutulungan niya ako sa channel ko. Hindi rin, alam mo, hindi rin talaga sasapat yun eh. Kasi sa dami talaga. Kasi yung anak ko, tapos alam mo naman yung sitwasyon ko, si Ali Kayla, alam mo na may sakit, di ba? Eh, hindi na sinagamot ng nanay ko, kaya hindi rin sapat. Kailangan ko talagang gawin to. Kasi di ba, magkano ba yung kikitain mo dun? Like 20 or 25K. Siguro sapat na para mapunan ko yung mga dapat kong bulan. Yung gamot na Ate Kayla at saka sa inabukasan ng anak ko. Gamot na nanay. 25K. Sabay, magkano yung papadalo mo kala nanay? 20 sa kanila na lahat. Tapos, pag kinumpute mo yun, sa isang taon, malaki daw yung naiipin mo nun? Malaki ba yung savings mo ba? Sasabat ba yun? Siguro basta makapag-ipon lang ako. Basta makauwi lang ako na may ipon. Ay, nako. Dalawang taon mo pag-aantawin. Eh kung dito na lang tayo, di ba, sabay, yun nga. Kausapin natin sila ate tsaka si kuya.
buo na kasi yung decision. Tuloy ko na to eh. Hindi kaya parang malulala lang ako nun. Kasi lahat talaga gagawin ko para sa'yo. Alam mo, kung talagang seryoso ka, ako talagang totoo yung pinapakita mo sa akin. Kaya mo naman siguro mag-antay ng 2 taon. Hindi naman ganun katagal yung 2 taon eh. Kahit na syempre gusto ko yung lagi kitang nakikita. Yung magkasama tayo araw-araw. Siyempre, di ba, kawawa naman yung mga bata. Mawawalay ka na naman dun sa kanila, di ba? Hindi ko tulad ng nandito ka, sabay nag-vlog tayo. Pwede rin natin silang isama. Naiintindihan naman nila yun na ginagawa ko po para sa kanila. Kaso kung namimiss man nila ako, pwede ko naman silang kausapin. Ang araw naman, pwede ko naman silang tawagan. Para din naman po ang botong gagawin ko. Ay. Maintindihan naman, pero paano ko? Hindi mo intindihin yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi naman madali para sa akin to eh. Wala lang ang talagang talaga ako. Kailangan mo tayo, di ba? 2 taon na eh. Hindi naman lifetime na habang buhay nandun ako eh. 2 taon lang po. Ay, nako. Ewan ko, di ko alam. Siyempre, mag-aalala ako sa iyo, Cory. Malay ko ba may makita ka dun, di ba? Wala ka naman tiwala sa akin. Ganun ba pagkakakilala mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Mapabaho ang ipupunta ko dun eh. Kaya nga, ay, hindi naman sa walang tiwala. Pero gusto ko talaga nandito ka lang. Di ba mas masaya kapag kasama mo yung mga family mo, mga anak mo. Kakayanin natin to. Ang panaalam mo. Ay, ewan ko, di ko alam. Ay, no. Kakayanin talaga natin to, Cory. Please lang, huwag ka lang lumayo. Hindi ko kayang mawala ka na naman eh. Pagbigyan mo lang ako. Hindi ko alam kung ano yung kailangan ko talagang gawin. Sana maintindihan mo din. Ayaw kong intindihin. Tsaka tulad ng sinabi ko kanina, kung talagang mahal mo ako, kaya mong antayin yung 2 taon. Kasi hindi naman nabubuhay yun eh. 2 taon lang naman yun eh. Saglit lang yun. Kahit na nga.
Ayokong lumayo ka pa. Sa'yo lang talaga ako nahulog. Sa'yo lang ako nabigali. Mahal kita, sorry. Kaya please lang huwag ka nang lumayo. Hindi mo ba nararamdaman yung nararamdaman ko para sa'yo? Nararamdaman, hindi naman ako ganun yun para hindi maramdaman yun. Kaya nga please lang huwag ka nang lumayo. Hindi mo kayang hindi makita ka. Okay, tulad ng cellphone, hindi mo pwede Kahit na hindi mo pwede mag-chat. gusto ko yung nakikita kita ng personal. Nakakamusta kita ng personal. Doon ko rin may paparamdam sa'yo yung tunay kong nararamdaman. Mahal kita, Mori. Kung talaga mahal mo ako, maantay mo ako. Diba, itong gagawin ko para mapigilan na kitang hindi umalis. Please, huwag ka nang umalis, Cory. Sa sitwasyon ko. Kasi 2 years lang naman yun eh. Tsaka dapat maging masaya ka naman din sa akin. Tagal ng 2 years, boy.